Nararamdaman mo na ba ang hirap sa paggalaw? Sumasakit ba ang mga kasukasuan mo tuwing umaga? Parang kinakalawang. Marami sa atin, lalo na sa edad 65 hanggang 80, ang nakakaranas nito. Kadalasan, akala natin bahagi lang ito ng natural na pagtanda. Iniisip natin na ito ay normal at wala nang magagawa, kundi tiisin ang sakit at limitasyon sa paggalaw. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na may mga pagkain pala tayong kinakain halos araw-araw na akala natin ay nakakabuti, pero sa katunayan ay lalong nagpapalala ng sakit sa puso at kasukasuan. Hindi ito tungkol sa mga bawal na pagkain tulad ng maalat o mamantika. Ang sikreto ay wala sa mga mamahaling gamot o komplikadong operasyon, kundi sa mga simpleng gulay na kinakain natin. Oo, tama ang dinig mo, gulay. Ito ay isang katotohanan na hindi madalas pag-usapan dahil sino nga ba ang mag-iisip na ang masustansyang gulay ay maaaring maging sanhi ng ating mga discomforts. Pero ayon sa mga doktor at eksperto sa kalusugan, merong ilang uri ng gulay na kung hindi mo babantayan ang pagkain mo, ay maaring magdulot ng mas matinding paghihirap sa iyong puso at mga buto. Hindi ito para takutin ka, kundi para bigyan ka ng kaalaman at kapangyarihan na kontrolin ang iyong kalusugan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 gulay na ayon sa mga doktor ay dapat natin bawasan o iwasan kung tayo ay nasa edad 65 hanggang 80 para protektahan ang ating puso at kasukasuan. Ito ay mahalaga para manatili tayong malusog, malakas at aktibo sa ating ginintuang edad. Hindi ba at masarap? Isipin na kahit matanda na tayo, kaya pa rin natin gawin ang gusto natin nang walang iniindang sakit? Kaya naman, panuuri mo ito hanggang dulo dahil maran akong ibubunyag na siguradong ikagugulat mo. Isang bagay na maaring magpabago ng iyong pananaw sa pagkain at kalusugan. Tara, simulan na natin sa una sa listahan ng mga gulay na ito na dapat nating pagtuunan ng pansin. Ito ay ang talong. Alam ko marami sa atin ang mahilig sa talong, lalo na kung ito ay ginawang tortang talong, ensaladang talong, o kaya naman ay kasama sa pinakbet. Masarap nga naman at madali pang lutuin. Pero ang talong, kasama ang patatas at kamatis na pag-uusapan din natin, ay kabilang sa tinatawag na nightshade family ng mga halaman. Ang mga gulay na ito ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na solanine. Bagamat ang solanine ay natural na depensa ng halaman laban sa mga peste, para sa ilang tao, lalo na sa mga may sensitibong sistema ng panunaw o may pre-existing na kondisyon tulad ng arthritis, ang solanine ay maaring maging sanhi ng pamamaga o inflammation. Kung minsan, hindi natin napapansin ang epekto nito. Pero sa paglipas ng panahon, lalo na kung araw-araw tayong kumakain ng talong patatas o kamatis, maaring mas lumala ang nararamdaman natin pananakit ng pasukasuan. Isipin mo na lang kung ang iyong katawan ay parang isang makina at ang sulanin ay parang kaunting buhangin na pumapasok sa gears nito. Sa simula, hindi mo mararamdaman, pero sa tagal ng panahon, masisira ang makina. Hindi ibig sabihin ito na kailangan mong ganap na alisin ang talong sa iyong diet. Ang payo dito ay ang pagbabawas o pagiging mas maingat sa dami at dalas ng pagkain nito, lalo na kung ramdam mo ang pananakit ng kasukasuan pagkatapos kumain ng mga nightshade vegetables. Subukan mong obserbahan ang iyong katawan. Kumain ng talong ngayon at tingnan kung ano ang mararamdaman mo bukas. Kung masumakit ang tuhod mo o ang mga daliri mo, maaring sensitibo ka sa solanine. Isa pa, ang paraan ng pagluluto ay mahalaga. Kung tutuusin, mas madali itong makakaapekto sa iyo kung ang talong ay hindi lubusang luto o kung kinakain mo ito ng hilaw sa salad na bihirang gawin sa atin. Ang pagluluto ng husto ay nakakatulong na mabawasan ang ilang compounds pero hindi nito lubusang aalisin ang solanine. Kaya ang pinakamabuting gawin ay balansehin ang pagkain.
Kung mahilig ka sa talong, subukang palitan ito minsan ng ibang gulay na hindi kabilang sa nightshade family tulad ng sitaw, pechay o kangkong. Sunod naman nating pag-usapan ang patatas. Tulad ng talong, ang patatas ay isa ring nightshade. Maraming Pilipino ang mahilig sa patatas, lalo na kung ito ay nasa menudo, afritada o kaya naman ay prinitong patatas o french fries. Maliban sa solanay na nabanggit natin kanina, ang patatas, lalo na kung pinrito, ay mataas sa carbohydrates at starch. Para sa mga nasa edad 65 hanggang 80, ang pagkain ng sobrang dami ng processed carbohydrates tulad ng french fries ay maaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar. Ang paulit-ulit na pagtaas ng blood sugar ay hindi lang nagiging sanhi ng diabetes, kundi nagpapalala rin ng inflammation sa buong katawan, kasama na ang mga kasukasuan at ang puso. Ang inflammation sa mga ugat sa puso ay maaaring magdulot ng hardening of the arteries o arteriosclerosis na nagiging sanhi ng high blood pressure at iba pang sakit sa puso. Kaya naman, kung mahilig ka sa prinitong patatas, subukang bawasan ito at palitan ng steam o boiled na patatas o mas mainam pa, palitan ng kamote na mas mababa ang glycemic index at mas maraming fiber. Ang kamote ay mas matamis pero mas mabagal maabsorb ng katawan ang asukal nito. Pangatlo, pag-usapan naman natin ang kamatis. Ang kamatis, katulad ng talong at patatas, ay kasapi rin ng nightshade family. Mayaman ang kamatis sa antioxidants tulad ng lycopene na maganda para sa puso. Ngunit, tulad ng namanggit ko, ang nightshade vegetables ay maaaring maging sanhi ng inflammation sa ilang tao. Bukod pa rito, ang raw na kamatis ay naglalaman ng lectins, isang uri ng protein na maaaring magdulot ng digestive discomfort at, sa ilang sensitibong tao, ay maaaring mag-trigger ng joint pain. Ito ay lalong totoo kung ang digestive system natin ay humihina na sa patanda. Hindi lahat ng tao ay sensitibo sa lectins, pero kung napapansin mong sumasakit ang iyong tiyan o lumalala ang iyong arthritis pagkatapos kumain ng raw na kamatis, maaaring ito ang dahilan. Ang solusyon dito ay simple. Lutuin ng maayos ang kamatis. Kapag niluluto ang kamatis, nababawasan ang dami ng lectins at mas nagiging available ang lycopene para sa iyong katawan. Kaya mas mainam na kainain ng kamatis na niluto sa sarsa, sa sabo o sa pinakbet kaysa sa ilaw na salad. Sa ganitong paraan, mas makukuha mo ang benepisyo ng kamatis nang hindi nakakaranas ng posibleng masamang epekto sa iyong kasukasuan. Ang pagbabalanse ng ating kinakain at ang pagintindi sa reaksyon ng ating katawan sa bawat pagkain ay susi sa isang malusog na pamumuhay sa ating ginintuang edad. Ngayon, may pag-usapan na natin ang mga gulay sa pamilya ng nightshade tulad ng talong, patatas, at kamatis na maari makapagpalala ng pamamaga sa ating puso at kasukasuan. Dumako naman tayo sa susunod na gulay na dapat nating bigyang pansin. Ito ay ang sitaw o string beans. Alam ko napakasarap ng sitaw, lalo na kung kasama sa adobo, sinigang, o kaya naman ay sa gulay na may gata. Ito ay sikat sa ating hapagkainan at karaniwan nating iniisip na ito ay napakamasustansya. At tama naman yon, ang sitaw ay mayaman sa fiber at bitamina. Gayunpaman, tulad ng iba pang mga legumes, ang sitaw ay naglalaman ng mga compounds na tinatawag na lectins. Ang lectins ay isang uri ng protina na natural na matatagpuan sa maraming halaman, lalo na sa mga beans at butil. Para sa ilang tao, lalo na sa mga may sensitibong digestive system o mayroong pre-existing inflammatory conditions, ang lectins ay maaring maging sanhi ng pamamaga sa bituka. Kapag nagkaroon ng pamamaga sa bituka, ito ay maaring magdulot ng leaky gut syndrome, kung saan ang mga hindi natutunaw na particles kasama na ang mga lectins mismo ay maaring makapasok sa bloodstream. Kapag nangyari ito, maaring mag-trigger ang katawan ng immune response na magdudulot ng pamamaga sa iba't ibang bahagi ng katawan, kabilang na ang mga kasukasuan. Kaya nga kung minsan ay nagtataka ka kung bakit sumasakit ang iyong mga kamay o tuhod kahit wala kang ginagawang mabigat, baka ito ay dahil sa kinain mo. Ang magandang balita tungkol sa lectins ay nababawasan ang dami nito kapag niluluto ng maayos ang gulay. Ang matagal na pagluluto, pagbabad o pagpapakulo ng sitaw ay nakakatulong para masira ang mga lectins. Kaya naman kung mahilig ka sa sitaw, siguraduhin mong luto itong mabuti. Iwasan ang pagkain ng hilaw o bahagyang luto na sitaw.
Isa ring magandang ideya ay huwag kainin ng sitaw araw-araw sa malalaking dami. Kung napansin mong sumasakit ang iyong tiyan o lumalala ang iyong joint pain pagkatapos kumain ng sitaw, subukang bawasan ang dalas na pagkain nito o palitan muna ng ibang gulay na mas madaling tunawin tulad ng upo o sayote. Ang pangunahing punto dito ay hindi ang ganap na pag-iwas, kundi ang pagiging maingat at pag-unawa kung paano ang mga pagkain na ito ay nakakaapekto sa iyong sariling katawan. Ang bawat isa sa atin ay iba-iba at ang reaksyon natin sa pagkain ay nag-iiba rin. Kaya makinig sa iyong katawan at subukan ang iba't ibang pamamaraan. Panghuli, ngunit hindi ang pinakamaliit ay ang okra. Ang okra o lady's finger ay popular din sa ating lutuin, lalo na sa pinakbet, sinigang o kaya naman ay steamed na may bagoong. Maraming benepisyo ang okra. Mayaman ito sa fiber, vitamin K at vitamin C. Ngunit mayroon din itong mga compounds na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Ang okra ay mataas sa oxalates. Ang oxalates ay natural na compounds na matatagpuan sa maraming halaman. Para sa karamihan ng tao, hindi ito problema. Ngunit para sa mga sensitibo o sa mga may kasaysayan ng kidney stones, ang mataas na intake ng oxalates ay maaring mag-ambag sa pagbuo ng kidney stones. Bagamat ang kidney stones ay hindi direktang nauugnay sa puso o kasukasuan, ang chronic inflammation na maaring mangyari dahil sa pagbuo ng bato sa bato ay maaring magdulot ng stress sa buong sistema ng katawan na nakakaapekto sa pangkalahatang kalusugan at maaring magpalala ng iba pang kondisyon. Higit pa rito, ang okra ay kilala sa kanyang slimy o malapot na texture kapag niluto. Ito ay dahil sa mucilage content nito. Bagamat ang mucilage ay isang uri ng fiber na maganda para sa panunaw, para sa ilang tao, lalo na sa mga may irritable na bituka o sensitibong digestive system, ang labis na mucilage ay maaaring magdulot ng bloating, gas at digestive discomfort. Kapag may digestive discomfort, maaaring maging mas mahirap para sa iyong katawan na labanan ang inflammation na posibleng makaapekto sa iyong kasukasuan. Ang discomfort mula sa bloating ay maaaring maging sanhi ng pananakit sa iba't ibang bahagi ng katawan na lalong nagpapahirap sa iyong paggalaw at pangkalahatang pakiramdam. Kaya naman tulad ng ibang gulay, hindi kailangan ganap na alisin ang okra sa iyong diet. Ang payo ay ang pagiging maingat sa dami ng iyong kinakain. Kung mahilig ka sa okra, subukang kainin ito sa moderation. Kung napapansin mo na sumasakit ang iyong tiyan o dumadalas ang iyong bloating pagkatapos kumain ng okra, maaring kailangan mong bawasan ang iyong intake. Maari mo ni subukang lutuin ang okra sa paraang hindi masyadong nalalabas ang slime nito tulad ng pag-ihaw o pagprito ng bagya, bagamat ang pagluluto ay mahalaga pa rin para sa iba pang benepisyo. Ang pinakamahalaga ay ang makinig sa iyong katawan. Kaya narito tayo na pag-usapan na natin ang 5 gulay na ito. Ang talong, patatas, kamatis, sitaw at okra. Hindi ibig sabihin nito na masama ang mga gulay na ito. Sila ay mayaman pa rin sa nutrisyon at bahagi ng ating kultura at lutuin. Ang punto ay maging mas maingat tayo sa ating kinakain, lalo na kapag tayo ay nasa edad 65 hanggang 80. Tandaan, ang talong, patatas at kamatis ay kabilang sa nightshade family na maaring magdulot ng pamamaga sa kasukasuan sa ilang sensitibong tao dahil sa solanin. Ang sitaw naman, tulad ng ibang legumes, ay may lectins na maaring makaapekto sa panunaw at magdulot ng inflammation kung hindi maayos ang pagkaluto. At ang okra, na may mataas na oxalates at mucilage, ay maaring maging sanhi ng kidney stones o digestive discomfort sa iba. Ang mensahe dito ay hindi upang lubusang itigil ang pagkain ng mga gulay na ito, kundi upang maging mas matalino sa ating mga pagpipilian. Balanseng pagkain ng susi. Subukang bawasan ang dalas na pagkain ng mga gulay na ito o kung kakain man, siguraduhin na maayos ang pagkaluto. Halimbawa, kung mahilig ka sa talong, subukang gawing ensalada pero huwag itong kainin araw-araw. Kung ang patatas ay paborito mo, mas mainam ang pinakuluan o inihaw kaysa sa pritong patatas. Ang kamatis ay mas mainam na luto kaysa hilaw.
Ang sitaw at okra siguraduhin na lutong-luto para mabawasan ang mga compounds na maaring magdulot ng problema. Ang pagbabago sa iyong diet ay hindi kailangang maging drastiko. Ang maliit na pagbabago ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa iyong kalusugan at kagalingan. Ang pagiging maingat sa iyong kinakain ay isang paraan ng pagmamahal sa sarili. Kung mas magiging malusog ang puso mo at mas malakas ang iyong mga kasukasuan, mas marami kang magagawa, mas magiging masaya ka at mas makakasama mo pa ang iyong pamilya at mga apo nang walang iniindang sakit. Marami pa ring masusustansyang gulay na pwede mong kainin nang walang alinlangan tulad ng pechay, kangkong, malunggay, ampalaya o kalabasa. Ang mga ito ay puno ng bitamina at mineral na kailangan ng iyong katawan sa pagtanda. Tandaan, ang ating katawan ay ang ating tahanan at dapat natin itong alagaan. Ang bawat desisyon na ginagawa natin tungkol sa ating kinakain ay may direktang epekto sa ating kalusugan. Huwag kang mag-aatubiling subukan ang mga payong ito. Makinig sa iyong katawan. Ikaw lang ang makakapagsabi kung anong pagkain ang mas makakabuti para sa iyo. Ang pagiging malusog ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. At sa bawat hakbang na ginagawa mo para sa iyong kalusugan, mas nagiging maganda ang iyong buhay. Gusto kong marinig ang iyong mga salobin at karanasan. Maroon ka bang napansing pagkakaiba sa iyong katawan pagkatapos kumain ng mga gulay na ito? O baka mayroon ka pang ibang gulay na nais pong pag-usapan? Ibahagi ang iyong mga karanasan at tips sa comment section sa ibaba. Ang iyong kwento ay maaaring makatulong sa iba. Kung nakatulong sa iyong video na ito at may natutunan ka, paki-like naman ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapakipakinabang na payo at kaalaman tungkol sa kalusugan sa ating ginintuang edad. Sa bawat pagsubo mo, tandaan na may kapangyarihan kang pumili na makakabuti para sa iyong puso at kasukasuan. Mabuhay ka. Live your best life at every age.